Vani Gandler first MVP award from most bashed to most valuable player. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Hindi mananatiling nasa baba, hindi mananatiling lugmok, patuloy na babangon. Iyan ang naglalarawan sa journey ni 2026 PBL All-Filipino Conference MVP Vani Gandler. Dahil isa itong malinaw na patunay ng pagbangon mula sa matinding kritisismo tungo sa pagiging isa sa mga pinakarespetadong manlalaro sa kasalukuyan. Noong panahon niya sa Ateneo Blue Eagles, hindi may kakaila na isa siya sa mga pinakabinabatikos. Madalas siyang napupuna sa kanyang inconsistency at nagiging sentro ng pressure bilang isa sa inaasahang leader ng koponan. Sa gitna ng mataas na expectations at mabilis na paghusga ng publiko, hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan lalo na sa social media kung saan lantad ang bawat pagkakamali. Sa kanyang naging kwento, hindi niya makakalimutan ang kanyang naging laro noong college laban sa De La Salle kung saan pumuntos lamang siya ng isa at nag-error ng 10. Halos 2 taon niya raw itong hindi pinanood at umabot sa puntong nadidepress siya sa naging performance niya, ngunit hindi siya tumigil. Noong pandemic ay nagpursige siya, nag-ensayo at walang sinayang na oras hanggang sa tuloy na niyang kinaya na panoorin muli nang paulit-ulit ang kanyang naging laro kontra Lasal, na wala ng kirot at pressure. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ni Gandler ang lahat ng batikos bilang inspirasyon upang mas pagbutihin ang kanyang laro. Pagpasok niya sa PBL, mas nakita ang kanyang paglago bilang isang atleta. Mas naging composed, mas consistent at mas kumpiyansa sa loob ng court. Unti-unting naging sandigan siya ng kanyang koponan, hindi lamang bilang scorer kundi bilang all-around player na kayang tumulong sa depensa, reception at maging sa crucial moments ng laro. Ang kanyang consistency sa bawat laban ang isa sa mga dahilan kung bakit siya naging mahalagang susi ng kanyang team. Ang pagkakakamit niya ng Conference MVP Award ay isang malaking milestone na sumasalimin sa kanyang sipag, tiyaga at dedikasyon sa sport. Hindi ito basta ibinibigay, pinaghihirapan ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at mataas na performance at leadership sa loob ng court. Higit pa rito ang kanyang pagiging bahagi ng Alas Pilipinas ay isa ring patunay na kinilala siya sa mas mataas antas ng kompetisyon. Ibig sabihin mula sa pagiging most bashed noon, ngayon ay isa na siya sa mga inaasahang manlalaro na kumakatawan hindi lamang sa kanyang club kundi pati sa bansa. Sa kabuuan ng kwento ni Vani Gandler ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi sa proseso ng pag-unlad, kung paano niya hinarap ang kritisismo, pinanday ang kanyang sarili at pinatunayan na kaya niyang lampasan ng mga pagdududa sa kanya. Isa itong inspirasyon sa maraming atleta na maaaring dumaan din sa parehong sitwasyon na ang pagiging binatikos ay hindi hadlang, kundi maaaring maging daan upang maging mas matatag, mas mahusay at mas matagumpay. Hindi man niya nadala ang signal sa kampyonato, subalit ang kanyang performance ay patunay lamang na ang mga nagdaang pagsubok ay hindi nananatiling nagpahina sa kanya, kundi naging daan ito upang mas maging malakas siyang player at nagpahirap sa mga teams dahil sa kanyang all-around skills. Ano masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.